for the future researcher, for the institution, for the community, for the LGU. Basta lagi lang po ang huwag nyo kalilimutan ay sino ang target nyo. Dapat nandito ang school at ang community. Since tayo ay public ad, so involve ang Lopez or yung barangay or the barangay. Perfect. Or kung ano po. So yun yung huwag kalilimutan sa significance of the research. Iisa ang template nito. Ano? So pwede naman kuhain nyo na lang kung saan sa dinami-raming significance of the research, ang dami nyo makukuha. Ano po? Wala kong tamang construction, basta ang mahalaga dyan, yung nilalagay nyo dito, sila ba talaga ang makikinabang sa study. Kuha ba? Okay, so tapos na ang chapter 1. Mukhang madali. Alaw. Yes. Pero yung significance of research ay same lang siya ng significance of study. Pareho lang siya. Gagamitin nyo lang yung nasa format ng thesis nyo. Yung nasa manual. May manual kayo ha? May manual. Manual. Na-forward ko na yun. Bawal automatic. Nasaan? Nasa GSA research. Ikaw, di ka kasali? Wala. Okay. So basta yun. Yun ang bubuo ng chapter 1. Ano may iwan ang blanco sa chapter 1? Conceptual framework. Yun ay gagawin kasama ako. Okay? Next. RRL. Woo! Sir, wait lang po pala. Kasi hindi ko lang po. Para po dun sa mga gagawa ng letter, pakiusap, nadidelay, hindi ka napipermahan ni Sir, pare-paras tayo hindi makakagawa ng research, makakagawa ng study. Yung mga, Para saan? next-explain ko na yun sa GC, Sir, nagtitig lahat mo. Yung mga researchers na kailangan ng approval from the barangay, LGUs, or kung sa munisipyo man kayo gagawa ng thesis, kailangan ng letter, i-approve na may perman yung mga researchers and perman ni Sir. Sama po pala, sa perma ko ay noted ha, not approved. Kasi tayo ay makikisuyo. So, ang approval ay nasa kanila, wala sa akin. Noted lang na alam ko yung ginagawa niyo yung bagay na yun. Nag-send na po ako ng sample sa GC na pwede niyong gawin guide. So, please, pakisuyo na para mag-umusa din yung principal natin. Thank you. Okay. So, ngayon, ang chapter 1 yung po pala hanggat maaari is end of April or first week of May. Yun ang chapter 1. Kasi we will try to submit your questionnaire as early as June para bago dumating yung summer term at yung panibagong academic year na approve na ng ethics board ang inyong questionnaire. Bibigyan ko naman kayo ng format, so lahat yun ay may format. So ito ay patapos ng April at first week ng May. Although alam ko na, first week tayo ng May. RRL. Bago matapos ang May. Dito naman, walang specific pages, walang specific count. Ano ang kailangan tandaan sa RRL? Your RRL is already sufficient enough to support na hindi drawing yung sinasabi nyo. Na hindi puro kalokohan yung pinagbabanggit nyo. Na totoo merong gumagawa nun, na totoo nag-exist yun, na totoo meron talagang study na kagaya ng ginagawa nyo. Yun yun. For example, financial literacy or kung ano pa man yung common study sa inyo, dapat meron kayong makikita RRL pertaining to that. At ang pinaka-specific focus ng RRL ay variable. Kung ilan ang variables, ganun ang header. Kunyari, give me one variable ka ng isang study. Transparency, anong variable yun? Wait lang sir. Alam mo, ready. Okay, sige, mamaya, antayin natin yun. So, ang RRL nga, wala specific count, pero again, ito ulit ay Variables. isa lang. Variables. Silip na. Dependent ba sir? Hindi, basta yung variable na pinag-usapan natin. Accountability mechanisms. O, for example, accountability mechanism. Transparency practices. O, uy, yan yung pinaka-header mo ha. Ayan yung pinaka-main, ano mo, may variable pa sa ilalim yan. O, kunyari, accountability na lang yung variable mo. May header ka per variable. Sabi mo,
Mera. 10. 2021, 2024, 2019. Ang study, 2015. Pinaka-uli. 2015, ang pinaka-luma. Okay? Local and foreign. Hindi kailangan ilagay local. Hindi kailangan ilagay foreign. Basta diretso. Thematic. RRL, kaunting pa-intro ng kaunti. Pasok, tema. Tapos, Foucault stated that, yun na. After nung sinabi ko, dagdagan nyo ng upit ng sinabi nyo. Tapos, why? In the study of Mera, ito naman, on the other perspective, Abel also stated, puro ganon ang nakalagay dyan sa RL. Wala akong makikita masyadong statement nyo dyan. Yan ay binubuo ng lahat ay RRL. Pwede rin pagkatapos ng sinabi ni Hukom, sasamahan mo pa ng isang taon kung Magnaye. Magnaye 2001. Yan. Ilagay mo siya doon, kasunod doon, kasi kunyari pareho sila halos ng sinasabi, pwede yun. Pero sa introduction, hindi yan pwede. Ha? Kasi that is the introduction, not the review of related literature. So lahat yan. Kunyari, ang kasunod naman, transparency. Panibagong ganun ulit yan. Dire-diretso. Kung ilan ang variables, ganun ang RL. Sir, ilang RL per variable, kayo na nga po ang bahala. If you think it is already sufficient enough to justify the variables, okay na po. Tapos na lahat. Sa katulutuluhan ng RL, meron tayong synthesis. Ano ang synthesis? This is the paragraph stating ano ang pagkakaintindi mo sa buong RRL mo. Yun ang synthesis. Parang abstract. Synthesis, tanong, may RRL wala? Wala. Kasi ito nga ay pagkakaintindi mo sa RRL mo. Parang reflection, sir. Hindi naman. Kasi reflection would be first person. Pero dito, third person pa rin. Kung baga wala kang sasabihin dyan, I conclude or kung ano, parang sabihin mo lang kung paano mo siya nag-gets. Parang gano'n. Okay. Kahit hindi nag-gets. Okay lang yan. So yun yung chapter 2. Ano? Chapter 2. Chapter 3, dito hindi natin ito tatapusin kasi hanggang dito lang ang gagawin niyo. Yung kasunod nito ay next academic year na. Ito po. Chapter 3, your assignment for chapter 3, lahat ng may target, alamin na ang pagpunta sa akin, walang pupunta sir, hahanapin pala, alamin na. Ha? Baka naman pagtulungan pa lang. Population. Okay? Ano ba bang kasunod? Description ng population. Description. Sino ba yung target mo? Sino ba sila? Makikita nyo yun doon sa format. Basta lahat ng binabanggit ko ay nandun sa format. Makikita nyo na lang ito. Okay? Population, description. Hindi naabot. Okay na. Tapos, yun lang. Walang gagawa ng ano ha. Walang gagawa ng statistical Sige, treatment. kita ka sa video. Bawal. I send ko to sa GC, kita ko sa video. Pag ako merong nakitang estudyante na may nilagay dito, kayo ang mag-i-stats ng sarili niyong papel ha. Hindi ko kayo tutulungan. Ano? Statistical treatment, iiwanan niyang blanco. Data analysis. Kung meron man dito, alam ko meron dito doon. Basta lahat ng may stats at lahat ng may data ay iiwanan niyo. Sampling technique, iiwanan niyo din yan. Hindi mo na yan sasagutan kasi kagaya yan na conceptual framework. Yan ay kaharap ko kayo. Paano mo ba ibibigay? Paano mo ba magpapasagot? Doon natin makukuha yung sampling pa lang. Okay? So kaya huwag nyo muna problemahin yung ibang part. Kasi pag ito na ang pinoproblema nyo, meaning you are almost tayo. done. Wala tayong tagalista. Okay? Two? So yun ang basis ha. Pag nandito na ang usap at saka question nyo. Gusto lang? Wala mo nang gagawa niya. Ano? Pero kung may naka-ready na, kunyari, since gusto nyo magpauna-una, wala na kayong magawa, sobra-sobra pa ang 2 weeks para tapusin yan, hindi pwede nyo lang gawin ito. Ano? Pwede na kayo maghanap.
Okay na. Question. Yes.